Isang malakas na kulog ang halos bumasag sa pandinig ni Lyra, kasabay ng pagbagsak ng itim na travel bag sa basang semento sa kanyang paanan. Tumalsik ang maruming tubig, dumikit sa kanyang binti, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking nakatayo sa may pintuan, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Si Ramon, ang kanyang asawa. "Wala ka nang babalikan dito, Lyra," malamig na sabi nito. Ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa kanyang puso. Sa likod ni Ramon ay nakatayo si Clarice, ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan. Nakahalukip-kip ito, may mapanuyang ng ngiti sa mga labi na lalong nagpatingkad sa kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Ang bahay na ito, ang bawat sulok na pinagplanuhan ni Lyra, ang bawat muebles na pinili nilang dalawa, ay tila naging isang entablado para sa pagkawasak niya. "Ramon, parang awa mo na." Halos pabulong na pakiusap ni Lyra, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at sa sakit na nararamdaman. "Ang anak natin, si Maya." Nilalagnat siya. Niyakap niya ng mas mahigpit ang munting katawan na nababalot ng kumot sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang init na nagmumula sa balat ng anak. Isang init na nagpapahiwatig ng karamdaman. Isang mahinang pag-ubo ang kumawala mula kay Maya. Sapat na para madurog ng paulit-ulit ang puso ni Lyra. "Problema mo na yan." Walang emosyong sagot ni Ramon. "Pinalaki mo siyang sakitin." Parang isang sampalang mga salitang yon. Ang lahat ng gabing walang tulog, ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng sakripisyo niya bilang ina ay binaliwala sa isang iglap. "Hindi, hindi mo maaaring gawin to sa amin." Pagmamakaawa niya, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagsisimulang basain ang kanilang mga damit. Ngumisi si Clarice. "Nagawa na niya, Lyra. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa kita tawagan ng security." At sa huling pagkakataon, tiningnan ni Ramon si Lyra. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pagsisisi, tanging lamig at pagkasuklam. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Ang malakas na paglagapak ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng lahat. Naiwan si Lyra sa labas, yakap-yakap ang may sakit na anak, habang ang langit ay patuloy na umiiyak kasama niya. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na lamang dambuhalang anino sa gitna ng unos. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang malalapitan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang mga paa ay manhid na sa lamig. Ang tanging nagpapagalaw sa kanya ay ang pangangailangang makahanap ng masisilungan para kay Maya. Sa ilalim ng maliit na silong ng isang saradong tindahan, sumandal siya sa pader. Hinaplos niya ang nag-iinit na noo ng anak. "Shh! Tahan na, anak. Mommy's here." Bulong niya. Kahit na siya mismo ay hindi alam kung paano sila makakaahon. Sinimulan niyang kantahin ang ngoyayi na laging nagpapatulog kay Maya, ngunit ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Bawat nota ay may kasamang hikbi. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa. Gawa-gawa na lamang ng isip niya siguro. Sino naman ang tatawag o magte-text sa kanya sa ganitong oras? Ngunit muli, itong nag-vibrate. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Isang text message. Binuksan niya ito. "GCash transaction received. Amount, PHP 10,000 code." Napakunot ang noo niya. Nagkamali lang siguro. Pero may isa pang mensahe mula sa parehong numero. Maikli lang ang nakasulat. "Para kay Maya. Chomaya." Napatingin si Lyra sa paligid. May nakamasid ba sa kanila? Paano nalaman ng taong ito ang sitwasyon nila? Ang 10,000 piso ay parang isang milagro sa gitna ng kanyang pinakamatinding bangungot. Sino ka? Sino ang nagpadala nito? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit nang muling umubos si Maya, alam ni Lyra na wala siyang pagpipilian.
Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya. Kailangan niyang maghanap ng disenteng matutuluyan kahit para lang sa gabing ito. Kailangan niyang maibaba ang lagnat ng kanyang anak. Matapos ang ilang pagtatanong, nakahanap siya ng isang maliit at murang motel sa isang eskinita. Ang amoy ng kwarto ay kulob at luma. Malayong malayo sa malinis at mabangong tahanan na iniwan niya. Ngunit meron itong bubong at isang kama. Sa ngayon, sapat na yon. Maingat niyang inihiga si Maya sa kama at kinumutan. Kinuha niya ang thermometer sa kanyang bag at inilagay sa kilikili ng anak. Habang naghihintay, ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pera, ang hindi kilalang numero, ang mensahe. Tumunog ang thermometer. 39.4 degrees. Nataranta si Lyra. Pinunasan niya ng basang bimpo ang noo, leeg, at mga singit ng anak. Pinainom niya ito ng gamot na laging nakahanda sa kanyang bag. Habang pinagmamasdan ng mahimbing ngunit hirap na paghinga ni Maya, muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numero ng nagpadala. Hindi pamilyar, walang pangalan. Isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng kapwa pag-asa at takot. Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim? Isa ba siyang kaibigan o isang kaaway na naghihintay ng tamang pagkakataon? Kinabukasan, sinampal si Lyra ng katotohanan na mas masakit pa sa malamig na hangin ng nagdaang gabi. Ang 10,000 piso ay mabilis na nabawasan. Ibinayad niya sa motel, ibinili ng mga gamot at pagkain para kay Maya, at ang natira ay kailangan nilang pag-ingatan. Nagsimula ang kanyang paghahanap ng trabaho. Kahit ano. Ilang araw ang lumipas at ang buhay ng isang dating kilalang arkitekto ay naging isang sunod-sunod na pagtitiis. Naranasan niyang maghugas ng sandamakal na plato sa isang maliit na karinderya. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagguhit ng mga plano ay ngayoy magaspang at may amoy ng sabon at sebo. Naranasan niyang maglinis ng sahig sa isang opisina. Tinitiis ang mga tingin ng mga taong hindi alam ang kanyang pinagdaanan. Bawat sentimong kinikita niya ay itinatabi para kay Maya. Isang umaga, dinala niya si Maya sa isang pampublikong health center para sa check-up. Ang lugar ay siksikan at maingay, malayo sa tahimik at malinis na klinika ng kanilang dating pediatrician. Matapos ang mahabang paghihintay, sa wakas ay nakausap nila ang isang doktor. Base sa mga sintomas niya at sa initial findings, ma'am, mukhang may congenital heart condition si Maya. Sabi ng matandang doktor, ang boses ay mababa at seryoso. Hindi ito malala sa ngayon, pero kailangan ng regular na monitoring at posibleng isang operasyon sa hinaharap. Isang operasyon. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lyra. Katumbas iyon ng isang halaga na hindi niya kayang isipin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Gagawin ko po ang lahat, Doc. Lahat. Nanginginig na sabi ni Lyra. Lumabas sila ng health center na tila pasan ni Lyra ang buong mundo. Naglalakad sila sa gilid ng isang abalang kalsada nang biglang mapahinto si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang malaking poster na nakadikit sa isang pader. Philippine Architectural Excellence Award. Sa ilalim ng pangalan ng kompetisyon ay nakalagay ang halaga ng grand prize. Isang halaga na kayang sagutin ang lahat ng kanyang mga problema. Isang halaga na kayang bumili ng kinabukasan para kay Maya. Napatingin siya sa larawan sa poster, isang modernong gusali na gawa sa salamin at bakal. Sumasalamin sa asul na langit. Iyon ang mundo niya. Iyon ang mundong pilit na inagaw sa kanya. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng kumpanyang nag-oorganisa, Del Rosario Prime Holdings. Isang malaking pangalan sa real estate, ngunit hindi niya gaanong kilala. Matagal siyang nakatayo roon, hindi alintana ang mga taong bumabangga sa kanya. Pwede pa ba? Kaya pa ba niya? Matapos ang ilang taong pagiging isang asawa at ina lamang, may natitira pa ba sa arkitektong minsan
ay hinangaan ng marami. Gabi na sa kanilang maliit na kwarto. Mahimbing nang natutulog si Maya, ang kanyang paghinga ay payapa. Binuksan ni Lyra ang luma niyang portfolio na nag-iisa niyang naisalba mula sa dati nilang bahay. Ang amoy ng papel at tinta ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina, hinaplos ang mga disenyo ng mga bahay at gusali na mula sa kanyang isip at kamay. Isang pangarap na kanyang tinalikuran para sa pag-ibig. Isang pangarap na ngayon ay maaaring maging susi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ang takot ay naroon. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung mapahiya lang siya? Paano siya lalaban sa mga katulad ni Ramon at Clarice? Natiyak na kasali rin dito. Napayuko siya. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa ibabaw ng isang blueprint. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kawalan ng pag-asa. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Muli, ang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ang mensahe na may kasamang kaba. Kayang-kaya mo iyan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Kohuantuan ko tay lamdok. Hay chuhotay ko tuksula ay. Napataas ang tingin ni Lyra. Ang mga salitang yon, parang isang tinig sa dilim na nagsasabing kaya pa. Parang isang kamay na humihila sa kanya mula sa pagkakasadlak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagong apoy. Hindi na ito para sa pangarap. Hindi na ito para sa propesyon. Ito ay para kay Maya. At para sa kanya, handa siyang harapin kahit na sino. Mula sa pinakatuktok ng Del Rosario Prime Holdings Tower, ang buong syudad ay parang isang malawak na diorama lamang para kay Hugo Del Rosario. Ang mga sasakyan ay tila mga laruan, at ang mga tao ay mga tuldok na abala sa kani-kanilang buhay, walang kamalay-malay sa mga larong nilalaro, sa mga nagtataasang gusaling tulad nito. Malamig at tahimik ang kanyang opisina. Salamin at bakal ang nangingibabaw na may iilang mamahaling obra ng sining na nakasabit sa dingding. Sa ibabaw ng kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany, sa gitna ng mga papeles at high-tech na gadgets, ay may isang simpleng silver picture frame. Kinuha niya ito. Nasa larawan ng isang binatang mas bata sa kanya. May malapad na ngiti at mga matang nangangarap. Yakap-yakap nito ang isang diploma sa architecture. Si Marco, ang kanyang nakababatang kapatid. Isang pamilyar na kirot, ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na 5 taon na niyang kasama, pero hindi pa rin nawawala. Isang magalang na katok ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok. Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si David. Sir, ito na po ang update na hinihingi ninyo. Inilapag ni David ang isang manipis na folder sa mesa. Hindi ito binuksan ni Hugo. Alam na niya ang laman nito. Nasa isang cheap motel sa Stamesa si Lyra Sandoval at ang kanyang anak. Diretsong ulat ni David. Nagpunta siya sa Public Health Center kanina. Base sa report ng ating contact, mukhang may problema sa puso ang bata. Good. Maikling tugon ni Hugo, ibinalik ang picture frame sa pwesto nito. Sir, sigurado po ba kayo rito? Paggamit ng isang inosenteng tao para sa... Gawin mo lang ang trabaho mo, David. Putol ni Hugo. Ang mga mata ay matalim na tumingin sa assistant. Agad na napayuko si David. Yes, sir. Paumanhin po. Nang makalabas na si David, muling napabaling ang tingin ni Hugo sa bintana. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang gabing hindi niya malilimutan. Ang amoy ng bagong pintura at chemical sa apartment ni Marco. Ang mga nakakalat na blueprints sa sahig. Ang obra maestra ng kanyang kapatid. At ang katawan ni Marco, wala ng buhay. Kasama ang isang bote ng tableta at isang liham. Kuya, inagaw nila ang lahat sa akin. Ang mga salitang yon ay nakaukit sa kanyang utak. Ang disenyo ni Marco
Ang pangarap nito ay ninakaw ng 2 taong pinagkatiwalaan niya sa dati nitong kumpanya, ang ambisyosong si Ramon at ang tuso at mapanlinlang na si Clarice. Ginamit nila ang disenyo para manalo sa isang malaking kontrata at iniwan si Marco na wasak at walang pag-asa. Mula sa araw na yon, isinumpa ni Hugo na pagbabayarin niya sila. Itinayo niya ang kanyang kumpanya, pinalaki ito at naghintay ng tamang pagkakataon. At ito na ang pagkakataong yon. Ang Philippine Architectural Excellence Award ay hindi isang simpleng kompetisyon. Ito ay isang bitag, isang entablado na inihanda niya para sa pagbagsak ni na Ramon at Clarice. At si Lyra? Siya ang hindi inaasahang piyesa sa laro, isa pang biktima, ngunit isa ring perpektong instrumento. Ang kanyang talento ay tunay, at ang kanyang galit ay makatarungan. Siya ang magiging sandata na wawasak sa mga taong sumira sa kanyang kapatid. Muling pumasok si David. Sir, dumating na po ang mga submissions para sa first round. Nasa tablet po ang kopya. Iniabot nito ang isang tablet. Binuksan ito ni Hugo. Nakita niya ang pangalan ng firm ni na Ramon at Clarice. Ang kanilang entry ay magarbo, makintab, ngunit para kay Hugo, ito'y walang kaluluwa. Basura! Mahinang sabi niya. Nag-scroll pa siya hanggang sa may isang pangalan na kumuha ng kanyang atensyon. Lyra Sandoval. Sir, natanggap na po natin ang submission ni Lyra. Kumpirma ni David. Hindi sumagot si Hugo. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang swivel chair paharap muli sa malawak na tanawin ng syudad. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at puno ng determinasyon. Nagsisimula na ang laro. Ang email ay dumating 1 linggo pagkatapos niyang isumit ang kanyang entry. Nakatitig si Lyra sa screen ng kanyang cellphone. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Sa maliit at masikip na kwarto ng motel, ang tanging ingay na maririnig ay ang mahinang paghilik ni Maya at ang pagtibok ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinindot ang email. Huminga siya ng malalim bago ito basahin. Dear Miss Sandoval, congratulations. Isang salita lang, pero sapat na yon para pigilin ang kanyang paghinga. Napasinghap siya at tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw ng tuwa. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, hindi luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan at ginhawa. Nag-scroll siya pababa. Nakapasok siya sa top 50, ang unang yugto ng kompetisyon. Inaanyayahan siya para sa isang orientation at sa unang round ng presentasyon. Sa ilalim ng email, may paalala. Business attire is required. Nawala ang ngiti ni Lyra. Napatingin siya sa ilang piraso ng damit na nakasabit sa gilid ng kwarto. Wala siyang kahit anong business attire. Pero hindi niya hahayaang maging hadlang yon. Kinabukasan, isinangla niya ang nag-iisang alahas na naisalba niya. Isang simpleng kwintas na regalo sa kanya ng kanyang ina. Ipinambili niya iyon ng isang disenteng blazer at slacks mula sa isang ukay-ukay. Pagdating niya sa Del Rosario Prime Holdings Tower, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa ibang planeta. Ang labi ay napakagarbo. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at ang mga tao sa paligid niya ay mukhang mga profesional na may kumpiyansa. Sa orientation hall, lalo siyang nanliit. Ang mga kapwa niya kalahok ay mga bata, masigla at moderno. May dala silang mga mamahaling laptop at tablet. Samantalang siya, dala lamang ang kanyang lumang portfolio at isang bag na medyo may kalumaan na. Anong ginagawa ko dito? Tanong niya sa sarili habang naupo sa isang upuan sa pinakalikod. Baka nagkamali lang sila. Nagsimula ang programa. At doon, sa entablado, nakita niya sila. Si Ramon at si Clarice. Magkasama silang kumakatawan sa dati nilang kumpanya. Nakangiti si Ramon, ang nangiting ginagamit niya sa harap ng mga kliyente. Si Clarice naman ay mukhang reyna, suot ang isang mamahaling damit. Ang bawat galaw ay kalkulado.
Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Lyra ang pagkagulat sa mukha ni Ramon na mabilis na palitan ng inis. Ngunit si Clarice, ngumisi lamang sa kanya, isang ngising puno ng pangungutya. Nang tawagin na ang pangalan ni Lyra para sa kanyang maikling presentasyon, naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig siyang tumayo sa harap. Ang kanyang disenyo ay para sa isang community housing project. Practical, abot kaya, at nakasentro sa pamilya. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses niya ay mahina sa simula. Ngunit habang ipinapaliwanag niya ang puso ng kanyang disenyo, ang kanyang passion ay unti-unting lumabas. Nakalimutan niya ang mga taong nakatingin. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang mga pamilyang makikinabang dito. Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng sandaling katahimikan bago ang ilang palakpak. Ngunit bago pa siya makababa, isang boses ang pumutol sa lahat. "Isang tanong lang, Mrs. Sandoval," sabi ni Clarice, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang lahat ng mata ay napabaling dito. "Maganda ang iyong konsepto, puno ng damdamin, pero ang kompetisyong ito ay para sa kahusayan sa arkitektura. Ano po ang practical experience ng isang full-time homemaker para isakatuparan ng isang proyektong ganito kalaki?" Ang tanong ay parang isang patalim, diretsong tumama sa kanyang kahinaan. Narinig ni Lyra ang mahihinang bulungan sa paligid. Napayuko siya. Ngunit pagkatapos, ay naalala niya si Maya. Naalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi nanginginig. Tumingin siya diretso kay Clarice. "Salamat sa iyong tanong," mahinahon niyang sagot. "Tama ka. Sa loob ng ilang taon, ang aking mundo ay umikot sa loob ng isang bahay. Ngunit dahil doon, mas naintindihan ko ang pagkakaiba ng isang bahay at isang tahanan." Naglakad siya ng isang hakbang palapit. Ang isang bahay ay gawa sa semento, bakal at salamin. Madaling itayo yan ng sinumang may teknikal na kaalaman. Pero ang isang tahanan, tumigil siya at iginala ang tingin sa mga hurado. Ang isang tahanan ay binubuo ng seguridad, ng pangarap, ng pagmamahal. At yan ang practical experience na hindi matututunan sa kahit anong kumpanya. Yan ang karanasan na ibinuhos ko sa bawat linya ng planong ito. Isang matandang hurado sa harap ang dahan-dahang tumango. Si Ramon ay hindi makatingin sa kanya. Si Clarice naman ay napilitang umupo. Ang ngiti ay nawala na sa kanyang mukha. Bumalik si Lyra sa kanyang upuan na may bagong lakas. Baka nga wala siyang pera at magagarang gamit. Pero meron siyang isang bagay na hindi kayang bilhin ni Ramon at Clarice. Ang katotohanan, gabi na nang makauwi siya sa motel, pagod ngunit may ngiti sa labi. Habang hinahaplos niya ang buhok ni Maya, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man. May pinirmahan siyang resibo para sa isang maliit na kahon. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagtataka niyang binuksan ito. Sa loob ay isang set ng mga mamahaling technical pens at drafting tools, mga gamit na matagal na niyang pinangarap na bilhin ulit. Sa ilalim ng mga ito, may isang maliit na card. Nakasulat sa eleganteng sulat kamay ang mga salitang, "Para sa isang tunay na arkitekto, huwag mo siyang maliitin, Clarice." Matalim ang pagkakasabi ni Ramon ng mga salitang iyon habang isinasalin ang mamahaling alak sa kanyang baso. Nasa loob sila ng kanilang penthouse unit, isang lugar na napapalibutan ng salamin at tanaw ang buong syudad. Ngunit para kay Ramon, pakiramdam niya ay nasusukol siya. "Maliitin?" Tumawa si Clarice, isang tawang walang kagalakan. Ibinaba niya ang kanyang wine glass. "Ramon, a homemaker with a bleeding heart design?" Hindi siya banta. Isa lang siyang sagabal. Nakita mo kung paano siya sumagot kanina? Nakuha niya ang atensyon ng mga hurado. Giit ni Ramon.
Inaalala ang paraan ng pagtingin ni Lyra. Puno ng sakit, pero may determinasyon. Isang tingin na matagal na niyang hindi nakikita. Lumapit si Clarissa sa kanya. Ang mga daliri nito ay marahang humaplos sa kanyang dibdib. Kaya kong asikasuhin si Lyra. Huwag kang mag-alala. Just focus on winning. Isn't that what you've always wanted? May kung anong lamig sa boses at haplos ni Clarice na nagpatayo ng balahibo ni Ramon. Tumango na lamang siya. Pero nang umalis si Clarice papunta sa kwarto, hindi niya magawang inumin ng alak. Naiwan siyang mag-isa sa sala. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang tunog ng yelo sa kanyang baso. Tumingin siya sa labas, sa libu-libong ilaw ng syudad. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, nagpapaalala lamang ito sa kanya kung gaano kataas ang kanyang binagsakan sa moralidad. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang hapon, ilang taon na, ang nakalipas, umuwi siya mula sa opisina. Pagod at bigo. Naabutan niya si Lyra sa sahig ng sala. Nakakalat sa paligid nito ang mga krayola at papel. Katabi nito si Maya, na noon ay 3 taong gulang pa lamang, masayang nagdo-drawing. Gumagawa kami ng dream house, Daddy. Masayang bati ni Maya. Ngumiti noon si Lyra. Isang ngangiting umabot hanggang sa mga mata nito. Isang ngangiting kayang magpagaan ng kahit anong problema. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na tahanan. Napapikit si Ramon. Ang alaala ay parang isang multo. Sinusundan siya. Ipinagpalit niya ang lahat ng yon para saan? Para sa isang penthouse na malamig? Para kay Clarice, na ang pagmamahal ay may katumbas na presyo? Nilagok niya ang alak, umaasang mabubura nito ang kirot. Ngunit habang tumatagal, lalo lang itong lumalala. Sa kabilang silid, abala si Clarice. Hawak niya ang kanyang cellphone, kausap ang isang kilalang editor ng isang online magazine. Yes, that's her name, Lyra Sandoval. Sabi ni Clarice sa malambing ngunit may kamandag na boses. May source ako na nagsasabing matagal na siyang wala sa industriya. Baka may kinuhanan lang siya ng ideya para makahabol. You know how it is? Just check her background. I'm sure may makikita kang butas. Nakangiti siyang nakinig sa sagot mula sa kabilang linya. Of course, I'll make it worth your while. Expect a thank you gift tomorrow. Ibinaba niya ang tawag, kontento sa kanyang ginawa. Samamantala, si Ramon ay nakatitig sa kawalan. Muli siyang bumalik sa nakaraan. Sa isang anino na pilit niyang tinatakasan. Ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Nasa luma pa silang opisina noon, bigo dahil natalo na naman sila sa isang bidding. Hindi tayo mananalo kung puro malinis ang laban, Ramon, sabi sa kanya ni Clarice. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang set ng blueprints. Tingnan mo to. Galing sa isang junior architect. Brilliant, but naive. Tiningnan niya ang mga plano. Magaling. Higit pa sa magaling. Ito ang uri ng disenyo na kayang magpanalo ng malalaking kontrata. Anong gusto mong gawin ko? Tanong din niya, kahit alam na niya ang sagot. Angkinin natin. Simpleng sabi ni Clarice, ang mga matay nagniningning sa ambisyon. Ito lang ang paraan para umangat tayo, Ramon. This is the only way to succeed. Deserve natin to. Nag-alinlangan siya. Ngunit ang pangako ng tagumpay, ang takot sa kabiguan, at ang mapang-akit na tinig ni Clarice ay mas naging malakas kaysa sa kanyang konsensya. Iyon ang simula ng kanilang pag-angat. At iyon din ang simula ng kanyang pagbagsak. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ramon sa ibabaw ng mesa. Pinutol nito ang kanyang masamang panaginip. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isa itong larawan. Isang lumang litrato nila ni Clarice, kuha sa labas ng dati nilang opisina. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang sila sa kanilang mga panlilinlang. Sa ilalim ng larawan, may maikling mensahe. Alam ko ang ginawa ninyo.
Nabitawan ni Ramon ang kanyang baso. Nabuhos ang alak sa mamahaling alpombra habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na parang isang tambol sa digmaan. Ang mga anino ng kahapon ay hindi na lamang mga alaala. Naghahanap na sila ng paraan para multuhin siya sa kasalukuyan. Ang imbitasyon ay dumating na parang isang panaginip, isang makapal at mabangong card na may embossed na logo ng Del Rosario Prime Holdings. Nakasulat dito na ang lahat ng top 50 finalists ay inaanyayahan sa isang gabi ng parangal para sa mga kilalang arkitekto sa bansa. Ito raw ay isang pagkakataon para makilala nila ang mga malalaking pangalan sa industriya. Nataranta si Lyra. Ang nag-iisa niyang disenteng damit ay ang blazer at slacks na suot niya noong unang presentasyon. Wala siyang pera para sa isang evening gown. Ngunit kinagabihan, may isa na namang delivery na dumating sa motel. Isang mahabang kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng ngunit napakagandang navy blue na bestida ang laman. Sakto ang sukat na para bang ginawa para sa kanya. Sa loob, may maliit na card na walang pirma. Nakasulat lamang, "You deserve to shine." Kahit nag-aalangan at kinakabahan sa kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, alam ni Lyra na hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay nakakasilaw. Ang mga chandelier ay parang mga bituin sa kalangitan. Ang tunog ng violin ay pumupuno sa hangin. At ang mga taong naroroon ay pawang mga elite ng lipunan. Pakiramdam ni Lyra ay isa siyang pulubi na napadpad sa palasyo. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang maliit na clutch bag, nananatili sa gilid at pilit na umiiwas sa mga tingin. Nakita niya sina Ramon at Clarice sa gitna ng maraming tao, nakikipagtawanan na para bang pag-aari nila ang mundo. Nag-iwas agad siya ng tingin. "Napakaganda mo ngayong gabi, Miss Sandoval." Isang malalim at kalmadong boses ang nagsalita sa kanyang likuran. Napalingon si Lyra. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo roon. Suot nito ang isang perpektong itim na suit. Ang kanyang tindig ay may awtoridad at ang kanyang mga mata. May kung anong lungkot at talim sa mga matang iyon. Pamilyar siya. Nakita na niya ang mukha niyang ito sa mga business magazine. "Mr. Del Rosario?" Halos pabulong niyang sabi. Si Hugo Del Rosario, ang maalamat na CEO. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Hugo. "Please call me Hugo. At ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Your design brought a fresh perspective to the competition." Hindi makapagsalita si Lyra. Ang pinakamakapangyarihang tao sa silid na yon ay kinakausap siya. At pagkatapos ay naalala niya ang lahat. Ang pera, ang mga mensahe, ang mga regalo. "Kayo po ba?" Hindi niya matuloy ang tanong. "Let's get some fresh air," sabi ni Hugo, na para bang nabasa niya ang isip ni Lyra. Iginiya siya nito, papunta sa isang tahimik na balkonahe na tanawang kumikinang na syudad. Nang silang dalawa na lamang, humarap si Lyra sa kanya. "Bakit ninyo ginagawa ito? Ang pera, ang mga gamit, ang bestida. Bakit ninyo ako tinutulungan?" Tumingin si Hugo sa malayo. "Let's just say mayroon tayong iisang kaaway." Napakunot ang noo ni Lyra. "Sina Ramon at Clarice?" Tumango si Hugo. "Hindi lang sila magnanakaw ng bahay, Lyra. Magnanakaw din sila ng mga pangarap." May pait sa boses ni Hugo na nagbigay ng kaba kay Lyra. "May mas malalim na kwento dito. Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sa wakas ay tumingin si Hugo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang galit na nag-aalab sa ilalim ng kalmadong anyo nito. 5 taon na ang nakalipas, may isang batang arkitekto na puno ng pangarap. Gumawa siya ng isang disenyo na babago sana sa kanyang buhay, ngunit ninakaw iyon ni Ramon at Clarice. Sinira nila siya, sinira nila ang kapatid ko. Ang huling 2 salita ay parang isang dagundong. Kapatid niya.
Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa isip ni Lyra. Ang kompetisyon, ang pagtulong sa kanya, ang galit sa mga mata ni Hugo. Hindi ito tungkol sa talento. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ito ay tungkol sa paghihiganti. At siya ang ginagamit na pain. Ang paghanga na nagsimulang mamuo sa puso ni Lyra ay biglang naging yelo. Ang pasasalamat ay napalitan ng sakit at pakiramdam ng pagkakanulo. Kaya pala, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Kaya pala ako ang pinili ninyo. Dahil ako ang perpektong piyesa sa laro ninyo. Ang kawawang asawang iniwan. Ang biktima na magiging instrumento ninyo para pabagsakin sila. Hindi nakasagot agad si Hugo. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lyra. Isang sakit na hindi niya inaasahan. Lyra, hindi ganoon kasimple. Ginamit mo lang ba ako para sa paghihiganti mo? Ang tanong ay diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Hiniwa nito ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi makasagot si Hugo ng isang simpleng oo o hindi. Dahil sa simula, oo, iyon ang plano. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang katatagan ni Lyra, ang kanyang talento, ang kanyang pagmamahal sa anak, may ibang bagay na nagsimulang mamuo sa loob niya. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kanyang pananahimik ay naging sagot para kay Lyra. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Muli, nagtiwala siya. Muli, ginamit lang siya. Salamat sa lahat ng tulong ninyo, Mr. Del Rosario. Sabi niya, puno ng sarkasmo ang huling dalawang salita. Pero kaya kong ipanalo ang laban na ito ng mag-isa. Tinalikuran niya si Hugo, iniwan itong mag-isa sa balkonahe kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan at ang hindi inaasahang kirot ng kasalukuyan. Kinabukasan matapos ang gabi ng parangal, parang may pader na yelo na namagitan kina Lyra at Hugo. Wala ng mga misteryosong mensahe, wala ng mga hindi inaasahang regalo, tanging isang profesional at malamig na email mula sa komite ng kompetisyon na naglalaman ng mga detalye para sa final round. Masakit para kay Lyra, ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong determinasyon ang isinilang. Hindi na para sa kanya, hindi para ipamukha kay Ramon ang nawala sa kanya. Bulong niya sa sarili isang gabi habang nakatitig sa blangkong papel sa kanyang maliit na lamesa. Ito ay para sa akin, para sa kinabukasan ni Maya. Mula sa sandaling iyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa kanyang huling disenyo. Ang tema para sa final round ay tahanan ng kinabukasan. Habang ang ibang mga kalahok ay malamang na gumagawa ng mga high-tech, futuristic na disenyo, ibang landas ang tinahak ni Lyra. Ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang sariling karanasan. Ang kanyang disenyo ay isang modular community village. Mga bahay na gawa sa sustainable at murang materyales, madaling itayo, at maaaring palakihin o baguhin habang lumalaki ang pamilya. Ang puso ng kanyang disenyo ay hindi ang mga istruktura, kundi ang mga espasyo sa pagitan nito, mga hardin, palaruan, at mga communal area kung saan maaaring magtulungan ang mga kapitbahay. Ito ay isang tahanan na binuo hindi lang ng semento, kundi ng komunidad. Samantala, sa penthouse ni Ramon at Clarice, ramdam ang tensyon. Ang pag-angat ni Lyra sa kompetisyon ay nagdudulot ng iritasyon kay Clarice. "She's getting too confident," sabi ni Clarice habang naglalakad-lakad sa kanilang sala. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng ranking ng mga kalahok. Si Lyra ay nasa top 5. Kailangan na nating tapusin ito. Isang hapon, tumawag si Clarice sa isang dating kasamahan nila sa trabaho, isang draftsman na may pangalang Jojo na natanggal dahil sa maliliit na pagnanakaw. "Jojo, kumusta ka na?" Malamig na bati ni Clarice. "Mayroon akong isang maliit na pabor na hihingin. Isang napakadaling trabaho na may napakalaking bayad.
Sa isang madilim na coffee shop, nagkita sila. Inilatag ni Clarice ang kanyang plano. Gamit ang ilang lumang sketch ni Lyra na naiwan sa opisina at ang husay ni Jojo sa pagpeke ng mga guhit. Gumawa sila ng mga pekeng ebidensya, mga early drafts na magpapatunay na ang core concept ng disenyo ni Lyra para sa final round ay ninakaw mula sa isang lumang proyekto ng kumpanya nila. Sigurado ka bang gagana to? Tanong ni Jojo, medyo kinakabahan. Lahat ng tao ay may presyo, Jojo. Nakangising sabi ni Clarice. At lahat ng tao ay may baho na pwedeng halungkatin. Hayaan mong ako na ang bahala sa komite. Hindi alam ni Lyra ang mga nangyayari sa likod niya. Ang kanyang mundo ay umikot lamang sa kanyang disenyo at kay Maya. Isang gabi, habang nagliligpit ng mga gamit na dinala niya mula sa dati nilang bahay, isang kahon na puno ng mga lumang dokumento ni Ramon na hindi niya pa nabubuksan. May nalaglag na isang lumang folder. Nakasulat dito ang pangalan ng isang proyekto na hindi pamilyar sa kanya. Dahil sa pagod at sa dami ng iniisip, kinuha niya lang ito at isiniksik sa ilalim ng iba pang mga papel. Iniisip na aayusin na lang niya ito kapag tapos na ang lahat. Hindi niya alam na ang hawak niya ay isang susi mula sa nakaraan, araw ng submission ng final design. Pagod ngunit masaya, ipinasa ni Lyra ang kanyang mga plano online. Naramdaman niya ang isang malaking ginhawa. Ano man ang mangyari, ipinagmamalaki niya ang kanyang ginawa. Kinagabihan, habang naghahanda sila ni Maya ng hapunan, biglang sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone. Mga mensahe mula sa mga kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap. Lyra, totoo ba to? OMG, nakita mo na ba ang article? Nagtatakang binuksan ni Lyra ang isang link na ipinadala sa kanya. Dinala siya nito sa website ng isang kilalang online architectural magazine. Ang kanyang muka ang bumungad sa kanya. At sa ibabaw nito, isang malaki at mapanirang headline. Pinalistang kalahok sa PIE, inakusahan ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Tisin chungket kuktiking chukdanya, bito daw niya'y. Sa ilalim ng artikulo, nakalagay ang mga ebidensya, mga pekeng sketch na kamukhang-kamukha ng sulat kamay niya at isang testimonya mula sa isang mapagkakatiwalaang source na nagsasabing matagal nang nasa archives ng kumpanya ni Ramon ang konseptong iyon. Nabitawan ni Lyra ang kanyang cellphone. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Lyra Sandoval ay naging usap-usapan sa mundo ng arkitektura sa Pilipinas. Hindi dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa isang iskandalong nagbabanta na wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng isang opisyal na email mula sa komite ng PAIE. Isang emergency hearing. Kailangan niyang humarap sa lupon ng mga hurado at sa mga nag-aakusa sa kanya sa loob ng 24 na oras. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Lyra. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga pekeng sketch sa online article. Napakagaling ng pagkakagawa. Halos maniwala na rin siya na siya ang gumawa noon kung hindi niya lang alam ang katotohanan. Ito ang pinakamasakit na uri ng kasinungalingan. Isang kasinungalingang hinaluan ng katotohanan para magmukhang kapani-paniwala. Pagdating niya sa conference room ng Del Rosario Prime Holdings, ang pakiramdam ay parang isang paglilitis. Nakaupo sa isang mahabang mesa ang 5 hurado. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Ramon at Clarice, kasama ang isang abogado. Si Clarice ay may ekspresyon ng isang nag-aalalang biktima. Si Ramon naman ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. At sa dulo ng mesa, nakaupo si Hugo. Malamig ang kanyang mga mata, hindi mabasa kung ano ang iniisip. Miss Sandoval, alam ninyo po kung bakit kayo naririto. Simula ng pinakamatandang hurado. May mabigat na akusasyon laban sa inyo. Ano po ang masasabi ninyo?
Hindi po totoo ang lahat ng iyan. Mahinang sagot ni Lyra. Ang boses ay nanginginig. Ang disenyo ko po ay orihinal. Galing po iyon sa sarili kong karanasan at ngunit narito po ang mga ebidensya. Putol ng abogado ni na Clarice, inilalapag ang isang folder. Mga preliminary sketch na may petsa 2 taon na ang nakalipas. At narito rin ang testimonya ng aming dating draftsman, si Mr. Jojo Cruz, na nagpapatunay na siya at si Miss Sandoval ay nag-usap tungkol sa konseptong ito bago pa man siya umalis sa kumpanya. Isang kasinungalingan. Hindi pa niya kilala si Jojo noon, pero paano niya ito papatunayan? Sunod-sunod ang mga tanong. Bawat isa ay parang isang batong ibinabato sa kanya. Naramdaman ni Lyra na unti-unti siyang nauubusan ng hangin. Wala siyang ebidensya, wala siyang testigo. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang salita laban sa isang kwentong maingat na binuo para wasakin siya. Tumingin siya kay Hugo, naghahanap ng kahit anong senyales ng suporta. Ngunit nanatili itong tahimik, ang mga matay nakapako sa kanya na para bang sinusuri siya. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa mga akusasyon ni Clarice. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos ang pagdinig. Pag-aaralan po namin ang lahat ng ito, Miss Sandoval. Makakatanggap na lang po kayo ng abiso tungkol sa aming desisyon, sabi ng hurado. Lumabas si Lyra ng silid na parang isang kaluluwang nawawala. Nang makauwi siya sa motel, tinawagan siya ni Ramon. Lyra, I'm sorry, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Sinubukan kong kausapin si Clarice, pero matigas siya. Siguro kung aatras ka na lang sa kompetisyon, baka ihinto na niya ito para na rin sa kapayapaan mo. Ang alok na yon. Ang huwad na pag-aalalang yon, ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Kapayapaan, Ramon. Mapait na tumawa si Lyra. Huwag mo akong kausapin tungkol sa kapayapaan. Kinuha ninyo na ang lahat sa akin. Ngayon, pati ba naman ang huling laban ko? Gusto ninyo pang isuko ko? Ibinaba niya ang tawag. Umupo siya sa sahig. Sa gitna ng kanyang mga plano at drawing, tiningnan niya ang scale model ng kanyang community village, ang munting tahanan ng kanyang mga pangarap. Tila isa na lamang itong biro, isang paalala ng kanyang kabiguan. Napahagulhol siya, isang iyak na puno ng pagod, ng sakit, ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba yun? Hanggang dito na lang ba talaga siya? Mommy? Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Naramdaman niya ang maliliit na bisig ni Maya na yumakap sa kanyang likod. Mommy, your house is the most beautiful. Don't cry. Ang simpleng mga salita ng kanyang anak ay tumagos sa kanyang puso na parang isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mukha ni Maya na puno ng tiwala at pagmamahal. Hindi pa ito tapos. Hindi siya maaaring sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang nakayakap sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May biglang nag-iba sa kanyang mga mata. Ang pagkalito ay napalitan ng kalinawan. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Tumayo siya at lumapit sa bunton ng mga papel sa sulok. Hinanap niya ang lumang folder na aksidente niyang nakita ilang araw na ang nakalipas. Ang folder na isinantabi niya lang, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga luma at naninilaw ng papel. Mga guhit, mga sketch, isang estilo ng pagguhit na hindi kay Ramon at tiyak na hindi sa kanya, ngunit pamilyar. Nakita na niya ang ganitong estilo sa mga lumang aklat ng arkitektura at sa ibabang sulok ng bawat pahina, mayroong isang maliit at halos hindi na mababasa na pirma, M. Del Rosario. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ba? Ito na ba ang sagot? Ang sandata na hindi niya alam na hawak pala niya sa simula't simula pa? Ang gabi ng final presentation ay nababalot ng tensyon. Ang auditorium ay puno ng mga tao.
mga arkitekto, developer, mamamahayag at mga panauhin. Sa backstage, ramdam ni Lyra ang bawat tibok ng kanyang puso. Hindi na ito kaba ng isang kalahok. Ito ang kaba ng isang sundalo bago ang huling labanan. Ang desisyon ng komite ay pending. Pinayagan siyang mag-present, ngunit may anino ng duda na nakabitin sa kanyang pangalan. Unang tinawag sa entablado sina Ramon at Clarice. Ang kanilang presentasyon ay perpekto at makintab. Isang high-tech, luxurious residential tower na tinawag nilang The Pinnacle. Gumamit sila ng mga impressive 3D renders at isang makinis na sales talk. Si Clarice ang nagsasalita, puno ng kumpiyansa, habang si Ramon ay nakatayo sa tabi niya, isang tahimik na anino. Ang The Pinnacle ay hindi lang isang gusali, sabi ni Clarice sa pagtatapos ng kanyang speech. Ito ay isang simbolo ng tagumpay, isang testamento sa kung ano ang kayang abutin ng walang hanggang ambisyon at integridad. Integridad. Ang salitang iyon ay parang isang insulto sa pandinig ni Lyra. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagtagumpay sila sa paghanga ng audience. Pagkatapos, isang pangalan na lang ang natitira. At para sa ating huling presentasyon, tawagin natin si Miss Lyra Sandoval. Huminga ng malalim si Lyra bago lumabas. Sa paglalakad niya papunta sa gitna ng entablado, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang mapanghusga, mga matang nag-aabang. Nakita niya si Hugo sa hanay ng mga hurado. Ang mukhay hindi maipinta. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ipinakita niya ang kanyang disenyo ng Bayanihan Village. Ang tahanan ng kinabukasan, para sa akin, ay hindi nasusukat sa taas o sa kintab ng mga materyales nito. Simula niya. Ito ay nasusukat sa lakas ng komunidad na binubuo nito. Ipinakita niya ang kanyang mga plano, ipinaliwanag ang bawat detalye ng may pagmamahal at pasyon. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang elepante sa loob ng silid. Ngunit bago ko tapusin, sabi niya, meron akong kailangang linawin. Isang katahimikan ang bumalot sa auditorium. Kamakailan lamang, inakusahan ako ng pagnanakaw ng ideya. Diretsahan niyang sabi. Tumingin siya kina Clarice at Ramon. Nakita niya ang panunuya sa ngiti ni Clarice. Sinasabi nila na ang konsepto ng aking disenyo ay kinuha ko mula sa kanilang kumpanya. Ngunit ngayong gabi, nais kong ipakita sa inyo kung sino talaga ang magnanakaw. Nag-signal siya sa technician. Sa malaking screen sa likod niya, sa halip ng mga 3D renders ng kanyang disenyo, lumabas ang isang scan ng isang luma at naninilaw na sketch. Isang pamilyar na disenyo. Ang disenyong ito, sabi ni Lyra, ang boses ay lumalakas, ay ang orihinal na konsepto ng The Pinnacle na ipinresenta kanina lamang. Ngunit hindi ito ginawa ni na Mr. Ramon at Miss Clarice. Nag-zoom in ang imahe sa pirma sa ibabang sulok ng papel. M. Del Rosario, isang malakas na bulungan ang pumuno sa auditorium. Lahat ng mga mata ay napabaling kay Hugo, na dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan, ang mukha ay puno ng di makapaniwalang pagkamangha. Ang disenyong yan, sabi ni Hugo. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ay gawa ng kapatid ko, si Marco Del Rosario. 5 taon na ang nakalipas. Gulat at pagkalito ang makikita sa mukha ni Clarice. Si Ramon naman ay namutla na parang isang patay. Paano? Bulong ni Clarice. Paano ko nakuha ito? Tanong ni Lyra na parabang nabasa niya ang isip nito. Naiwan ito sa isa sa mga kahon na hindi naabala ni Ramon na kunin nang palayasin niya kami. Siguro dahil sa sobrang pagmamadali ninyong itago ang inyong krimen. Isa-isang ipinakita ni Lyra ang mga pahina mula sa folder, mga sketch, mga tala, ang buong pag-aaral na ginawa ni Marco. Katibayang hindi matatawaran. At hindi lang iyan, isang boses ang nagsalita mula sa gilid ng entablado. Pumasok si David, ang assistant ni Hugo, may dalang mga dokumento. Sa utos po ni Mr. Del Rosario,
Nag-imbestiga rin po kami at narito ang testimonya ng 2 pang dating empleyado na nagpapatunay na nakita nila si Miss Clarice na kinukuha ang mga planong ito mula sa mesa ni Marco bago ito nag-resign. Doon nagumuho ang mundo ni Clarice. Hindi! Kasinungalingan yan, bayad sila. Sigaw niya. Ang kanyang poise ay tuluyan ng nawala. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ramon sa kanya, pagkatapos ay kay Lyra, at sa wakas, sa mga hurado. At sa isang iglap, sumuko ko siya. Napaupo siya sa sahig, ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga kamay, umiiyak na parang isang bata. Ang pag-amin na yon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong ebidensya. Dumating ang security, habang kinukuha nila si Clarice na patuloy na sumisigaw, at si Ramon na hindi na makagalaw. Ang lahat ng atensyon ay muling bumalik kay Lyra. Nakatayo siyang mag-isa sa entablado, sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Tahimik. Matatag. Ang pinakamatandang hurado ang bumasag sa katahimikan. Kinuha niya ang mikropono. Sa ngalan ng komite ng Philippine Architectural Excellence Award, anunsyo niya, ang boses ay puno ng respeto. Ipinapahayag ko si Miss Lyra Sandoval bilang ang nag-iisang nagwagi. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Isang tunog ng pagkilala, paghingi ng paumanhin at tagumpay. Makalipas ang 1 taon. Ang hangin ay sariwa at may dalang amoy ng bagong pintura at basang lupa. Nakatayo si Lyra sa gitna ng isang bagong tayong komunidad, ang Bayanihan Village. Ang mga bahay ay simple ngunit makulay, napapalibutan ng mga luntiang hardin at mga batang masayang nagtatakbuhan sa palaruan. Ito ang kanyang pangarap. Ito ang kanyang tagumpay. Mula nang manalo siya sa kompetisyon, ginamit niya ang premyo para itatag ang sarili niyang maliit na architectural firm, ang Sandoval Designs. Ngunit sa halip na tumanggap ng mga proyektong pangmayaman, itinuon niya ang kanyang pansin sa paggawa ng mga abot-kaya at disenteng pabahay. "Mami!" Napalingon si Lyra, isang batang babae na malusog at puno ng buhay ang tumatakbo papalapit sa kanya. Si Maya. Ang operasyon sa puso nito ay naging matagumpay 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon, wala nang bakas ng pagiging sakitin. Niyakap ni Lyra ang kanyang anak. "Dahan-dahan lang, anak," natatawa niyang sabi. Ito ang tunay na premyo. Ang bawat pagtawa ni Maya ay musika sa kanyang pandinig. Maya-maya, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanila. "Mukhang mas maganda pa ito kaysa sa mga plano," sabi ng isang boses. Napangiti si Lyra bago pa man lumingon. "Hugo." Nakatayo si Hugo del Rosario sa tabi nila. Hindi na suot ang kanyang karaniwang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Wala na ang lamig at bigat sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang kalmadong kapayapaan. Matapos ang iskandalo, bumagsak ang kumpanya ni Ramon at Clarice. Naharap sila sa maraming kaso. Si Hugo, sa halip na ipagpatuloy ang paghihiganti, ay ipinaubaya na lang sa batas ang lahat. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian at nag-focus sa philanthropy sa pamamagitan ng isang foundation na ipinangalan niya sa kanyang kapatid, ang Marco del Rosario Foundation. "Gusto ko lang sanang personal na iabot ito," sabi ni Hugo. Iniabot ang isang sobre. Isa itong malaking donasyon para sa susunod na phase ng Bayanihan Village. "Hugo, sobra-sobra na to," sabi ni Lyra. "Walang anuman yun kumpara sa ibinigay mo sa akin," sagot ni Hugo. Ang tingin ay seryoso. "Binigyan mo ng hustisya ang kapatid ko at higit pa doon, tinuruan mo akong magpatawad at magsimula muli." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga hindi nasasabing salita. "Gusto mo bang maglakad-lakad?" Alok ni Lyra. Naglakad sila sa mga pasilyo ng komunidad, habang si Maya ay masayang nauuna sa kanila.
Kinailangan kitang hanapin para humingi ng tawad, Lyra. Pag-amin ni Hugo, inamin ko sa sarili ko. Sa simula, ginamit kita. Ngunit habang nakikita ko ang iyong katatagan at kabutihan, unti-unti kong nakita ang mali sa aking mga pamamaraan. Ang paghihiganti pala ay parang pagtatayo ng bahay sa buhangin. Walang pundasyon. Naiintindihan ko, sagot ni Lyra. Pareho lang tayong may mga sugat na kailangang maghilom. Nakarating sila sa isang bakanteng lote sa pinakamataas na bahagi ng lugar. Tanaw ang buong komunidad. Ano ang plano mo para dito? Tanong ni Hugo. Hindi ko pa alam. Ngumiti si Lyra. Siguro isang parke. O siguro. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bag. Isa itong sketch. Isang simpleng bahay na may malaking bintana, isang hardin, at isang swing sa ilalim ng puno. Hindi ito magarbo. Hindi ito moderno. Ngunit puno ito ng init at pagmamahal. Tiningnan ni Hugo ang sketch. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lyra. Maganda, sabi niya. Sino ang magiging maswerteng titira diyan? Hindi sumagot si Lyra. Ngumiti lang siya. Isang nangiting naglalaman ng lahat ng pag-asa para sa hinaharap. Tito Hugo, Mami, tingnan ninyo. Sigaw ni Maya mula sa di kalayuan. Iwinawagayway ang isang bulaklak. Napatingin si Hugo kay Lyra, pagkatapos ay kay Maya at pabalik kay Lyra. Sa sandaling iyon, sa gitna ng komunidad na isinilang mula sa sakit at pag-asa, naintindihan ni Hugo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtatayo ng isang tahanan. Hindi ito tungkol sa semento, bakal, o disenyo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lugar kung saan kabilang ang iyong puso. At habang pinagmamasdan niya si Lyra at Maya, sa ilalim ng papalubog na araw, alam niyang sa wakas, natagpuan na rin niya ang pundasyon ng kanyang sariling bagong tahanan.